The title of our sermon is From Failure to Forgiveness, Peter's Denial and God's Grace. So, first, see, the critical moment. Ito po yung time na hinuli na si Jesus Christ do sa Garden of Gethsemane at nagtakbuhan yung mga disciples, iniwan nila si Jesus at nung hinuli si Jesus, dinala na po doon sa korte. It was the critical moment, but then Peter followed Jesus from afar and isolated. Ang sabi doon sa verse 54, so they arrested Jesus and led him to the high priest's home, and Peter followed at a distance. So ibig sabihin si Peter po, sumunod siya, and halimbawa, andun po si Jesus, kinakaladkad, siya siguro mga 100 meters away. Kasi nga, takot siya eh. Nag-iisa siya. So, si Peter po, the reason why he denied the Lord, isa sa mga dahilan, it's because he was alone in following the Lord. He followed Jesus at a distance. So, in application, we are most prone or vulnerable to fall into temptations when we are alone and far from the Lord. Si Peter, the reason why he failed the Lord, the reason why he denied the Lord, kasi nga, malayo siya sa Lord eh. Sumusunod nga siya, pero ang layo niya. In application sa buhay natin, kapag malayo tayo sa Panginoon, madali tayong bumagsak sa tukso. Kapag tayo nag-iisa, wala tayong kasama o kakampi, o counselor, o nagpapayo sa atin, madali tayong bumagsak. Kaya po mahalaga yung nakalagay sa Ecclesiastes chapter 4, 10 to 11, if one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no friend to help him up. Verse 11, also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? So, in Tagalog, ang sabi dito, kung bumagsak ang isa, yung kanyang kaibigan, tutulungan siya. Pero nakakalungkot naman yung isang tao na walang kaibigan na mag-aangat sa kanya o tutulong sa kanya. Kung ang dalawang tao ay nakahiga, na pinapainit nila ang bawat isa. Subalit, paano paiinitin ng isang tao yung sarili niya kung wala siyang kasama? Naunawaan po natin. That's why, the value of a true friend, mahalaga po ito. Si Peter kasi, nag-iisa siya eh. Wala siyang kasama nung sinusundan niya si Jesus. That's why, nung yung temptation to deny Jesus, nagawa niya, because wala nga siyang kakampi. Now friends build each other up, encourage one another, and challenge each other to become better. So, mas mahalaga po na meron tayong mga kaibigan, may mga kakampi tayo, lalo na sa panahon ng matinding mga pagsubok at problema at tukso sa buhay. Pangalawa, letter C, the crowd. So, Peter was with the wrong crowd. So, si Peter, halimbawa, si Jesus nandun na sa loob ng high priest, bahay ng high priest, at ini-interrogate. And then, maraming tao sa labas ng high priest, kasama na si Peter doon. Nagpapainit sila doon sa apoy. Imagine niyo madilim, and then may apoy dyan, nagpapainit yung mga tao kasi malamig. Si Peter, nakipainit din. Kaya lang, ang problema dito, si Peter, he warmed himself with the wrong crowd around the fire of strangers. People who did not believe, or people who are enemies of Jesus. So, ano pong ibig sabihin nito? So, imagine niyo si Peter, malamig, nagpapainit, andyan yung apoy, andyan yung mga tao na mga unbelievers, yung mga hindi naniniwala kay Jesus, yung mga kaaway ni Jesus, yung mga kasama doon sa mga humuli kay Jesus doon sa Garden of Gethsemane, and then, namukhaan ngayon. Katabi ni Peter na, isa ka pala doon sa mga kasama ni Jesus. And so, ang sabi niya, tinatuan niya ngayon. So, 3 beses siyang tinanong, kasama ka ba niya? Or, kasama ka niya, di ba? Kilala mo siya, di ba? So, ang sabi ni Peter, 3 beses siyang tumanggi. Ang sabi niya, una, woman, I do not know him. Pangalawa, tinanong uli siya,
nung isa namang lalaki. Hindi, kasama ka niya eh. Ang sabi nung ni Peter, man, I am not. Hindi ako kasama niyan. Hindi ko kilala yan. Yung pangatlo, kilala ka talaga eh. Kasama ka niyan eh. Kasi yung accent mo eh, Galilean ka eh. And then, pangatlong sagot ni Peter, man, I don't know what you're talking about. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. So imagine, oh, 3 beses na tinatwa ni Peter si Jesus. Why? It is because Peter was with the wrong crowd. Ano yung mali yung mga kasama niya eh. Dapat ang mga kasama niya, yung mga kapwa niya, apostol. Eh, ang kasama niya, yung mga unbelievers at yung mga enemies ni Jesus. So, in application, Peter gave in to the temptation to deny Jesus because he was with the wrong crowd. Mali kasi yung kasama niya. He was with the wrong crowd at the time of his most difficult moment. So, in application, wrong crowd, wrong mind. Wrong crowd, wrong decision. Wrong crowd, wrong response. Kagaya po natin, mga kapatid, isipin nyo na lang, kapag kayo mga kasama mo, mali, sabihin, mga makamundo, mga makasalanan, definitely, yung pag-iisip nila, yun na rin nagiging pag-iisip mo. Wrong crowd, wrong decision. Siyempre, yung mga kasama mo, halimbawa, hindi naman maka-Diyos yan, mga makasalanan yan, at ikaw, kailangan mo mag-decide. Anong ipapayo nila sa yung tama? Siyempre, wrong crowd, wrong decision. And then, wrong crowd, wrong response. Kasi nga, mali yung mga kasama mo, mga makasalanan yan, mga hindi nananampalataya sa Diyos yan, mga hindi naniniwala kay Christ yan. So, ang mga pag-iisip niyan, mali. Ang mga responses niyan, mali. So, mali din na magiging response mo. Maunawaan po natin. Siguro, nabalitaan ninyo yung nagkabarilan dito sa Buso-Buso. Nabalitaan niyo yun? Sabihin, iniisip ko napakababaw ng dahilan At nagkabarilan. Nagiliran lang yung kanyang motor hinabol na nilang magtatay. Hinarang pa nila. Tapos binugbog nila. Siyempre, yung driver ng Fortuner, nagdilim na yung paninginan kasi nabugbog na siya. Nagkataong may baril. Ang pagkakamali lang niya, dapat wala siyang baril kasi gun ban. Yung baril na yun na naging mitya ng buhay niya. Doon na nagkagulo. Ang iniisip ko dyan, kapag ang isang tao, mga kapatid, meron niyang Kristo sa puso, hindi war freak yan Hindi nag-iisip yan ng ikasasama ng ibang tao. Naisip niyo ba yon? Kasi kung talagang ikaw, Luke chapter 6 verse 45, tandaan yun. Ang sabi diyan, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong laman ng puso, yan ang lumalabas sa bibig. At kung anong laman ng puso, yun din ang ginagawa ng kamay. Kaya pag ang puso mo, punong-puno ng galit, sama ng loob, inggit, punong-puno ng kamunduhan, siyempre, ang pag-iisip mo, ganun din. Ang pananalita mo, ganun din. Yung ginagawa mo, ganun din. Naunawaan po natin. Kaya maraming taong baka violente. Kasi ang puso nila punong-puno ng violence, punong-puno ng galit. 1 Corinthians chapter 15 verse 33, tandaan niyo yung verse, isulat ninyo. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 53, yung masamang kasama ay sumisira sa mabuting pagkatao. Kaya kung halimbawa, yung mga kasama mo talagang makamundo, sisirain yan yung iyong mabuting pagkatao. Kaya tandaan po natin, wrong crowd, wrong mind. Wrong crowd, wrong decision. Wrong crowd, wrong response. Ganun ang nangyari kay Peter. Okay? So in reflection, in what ways have you denied Jesus in your life? Now, we can deny Jesus in our words, in our actions, in our decisions that are not pleasing to God. Ibig sabihin, yung ating pananalita, yung ating pag-iisip, yung ating mga gawa, yung ating mga kilos, ito ba ay nagtatatwa sa ating pananampalataya kay Jesus? Tandaan po natin mga kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos. Sabihin, kung kayo'y mga anak ng Diyos, dapat ang kilos natin, yung isang kilos ng isang anak ng Diyos. Hindi yung sinasabi mo, anak ka ng Diyos, pero kung mag-isip ka, kung magsalita ka, kung kumilos ka, para kang anak ng demonyo. Naintindihan natin? So mga kapatid,
Kagaya nito, may mga pagkakataon siguro na yung kilos natin, yung pananalita, o yung mga desisyon natin, hindi makadiyos. Ito yung mga pagkakataon na itinatatwa natin ang Panginoon sa buhay natin. Now, tingnan po ninyo sa Luke 9:26. Ang sabi dito, "If anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels." Ang sabi ni Kristo ganito, kung sino man ang ikinakahiya ako at ang aking mga salita, pagdating ng anak ng tao, sabi, during the second coming, ikakahiya din siya kapag sa kanyang pagbabalik na sa kalwalhatian ng Diyos Ama kasama yung mga anghel. Ano ba ibig sabihin ng salitang ashamed? Sa Tagalog, ikinakahiya. Ano? The word ashamed means a lack of faith and commitment, especially in times of trials and temptations. Ano po ibig sabihin nito? Sabihin, wala kang commitment sa Lord. Wala kang faith sa Panginoon. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, kinakalimutan mo si Jesus. Kung magdesisyon ka, kung kumilos ka, kung mag-isip ka, parang hindi ka anak ng Diyos. Sabihin, sa mga pagkakataon na yun, itinatatwa mo ang Panginoon. Kagaya ni Peter. Naunawaan po natin. So, mga kapatid, panindigan natin yung faith natin. Kung ikaw anak ka ng Diyos at sinasabi mo na isuko mo na ang buhay mo kay Kristo, panindigan mo yung pananampalataya mo. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng tukso, sa panahon ng problema, panindigan mo yung faith mo sa Panginoon. Naunawaan po natin yung mga estudyante sa panahon ng mga exams at hindi mo alam kung ano yung isasagot at alam mong final exam at ang grade mo, prelim 4, midterm 4, iniwan kayo ng professor habang nag-i-exam kayo, anong gagawin mo? Sabihin, Lord, blessing po ito. Anong gagawin mo? Kaya po ako nung na-born again ako, lagi ako sa harap umuupo para hindi ako matempt mangopya at hindi rin ako matempt magpakopya. Merong time na, mga kapatid, no, alam ko yung subject namin, hindi ko makalimutan, engineering navigation. Nag-review ako magdamag. Halos di ako nakatulog. Pagdating ko ng classroom na mental block ako, sabi ko, totoo pala yun. Hindi ko maalala yung mga nireview ko. Iniwan kami ng professor. Ako po, sabi ko, ano gagawin ko? Ang ginawa ko, umalis ako ng classroom, pinuntahan ko yung professor sa faculty room. Sabi ko, sir, na mental block po ako. Hindi ko po maalala yung mga nireview ko. Kesa mangopya po ako, sir, i-incomplete nyo na lang ako. So, mabait yung professor, ginawa niya incomplete, hindi ko makalimutan nyo. Sabi ko mga kapatid, no, sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng mga tukso, pinaninindigan ba natin yung ating pananampalataya sa Panginoon? O kinakalimutan natin pansamantala, once lang naman, minsan lang naman. Siguro maintindihan ako ni Lord. Naintindihan niyo ba? Okay. In comparison between Jesus and Peter, Jesus versus Satan, Peter versus Satan. Tandaan niyo, di ba? When Jesus was tempted 3 times, he fought Satan by the word of God. Ang sabi niya, it is written. Si Peter, when he was tempted, no, to deny Jesus, he did not mention any word of God. Ano yung sagot ni Peter? I don't know him. I don't know him. I don't know him. Ibang-iba, di ba? Bakit kaya? Kasi nung panahon na yon, si Peter, wala siyang inalala na word of God. Kaya po, napakahalaga, the word of God is a very important part of our Christian life. Kapag wala kang mga memorized verses, kaya mahalaga nagme-memorize ng mga verses. Kapag wala kang mga memory verses, sa panahon ng mga problema at mga pagsubok, wala kang paghuhugutan ng lakas. Naintindihan niyo ba? Ito ang tanong, paano ka nga namang makakapag-memorize ng mga verses? In the first place, hindi ka nagbabasa ng Word of God. Naintindihan niyo ba? Paano ka nga naman, paano mo makakabisado yung mga promises ni Lord? Wala ka ngang time magbasa ng Word of God. 7 minutes, 1 chapter, hindi mo maibigay. Naintindihan ba natin? So, kaya po mga kapatid, ang lesson sa ating lahat, spend at least
7 minutes, I'm telling you, ipaglaban nyo yung 7 minutes a day na yan. To read one chapter in the Bible, and then get a notebook, get a pen. Sa pagbinasa mo, may nagrima sa'yo. Ano yung rima? Nausap ng personal si Lord sa'yo. Ano yung rima? Paano malaman kung nagre-rima si Lord sa'yo or nangungusap ng personal? Kapag nagbabasa ka, yung verse parang tumatalon sa'yo. Parang ibang klase ang dating sa'yo, parang nagiinit yung dibdib mo, parang iba yung pakiramdam mo habang binabasa mo yung verse na yan. Ibig sabihin, si Lord nagre-rima sa'yo. The Lord is speaking to you personally. Isulat mo sa notebook mo yan, kabisaduhin mo. Bakit? May mensahe ang Diyos sa'yo. Naintindihan natin mga kapatid. So, pangatlo, the third C, the crowing or the prophetic fulfillment of Jesus. Ano yung crowing sa Tagalog? Crowing means tilaok. Ito na, di ba? Ang sabi dito sa Luke chapter 22:31, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit, inanalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon! Pakinggan yung sinagot ni Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Grabe, ang tapang talaga ni Pedro, yabang. Sabi sa verse 34, ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, 3 beses mo akong ikakaila. Oh, grabe, no? Tindi ni Peter, Lord, over my dead body, handa akong mabilanggo at handa akong mamatay. Kasama ka. Oh. Ang sabi ni Jesus, ay, tanda mo, Peter. Tanda mo. Bago tumila ako manok na 3:00 ng madaling araw, 3 beses mo akong ikakaila. O yun na nga nangyari. Sabi sa verse 34, no, Jesus answered, I tell you, Peter, before the rooster crows, today you will deny me 3 times that you know me. Ang sabi dun sa verses 60 to 62, just as he was speaking, the rooster crowed. The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. So, tingnan po ninyo mga kapatid, no? Ang ganda nung nakalagay dito. Ang sabi dun sa verse 61, at that moment, the Lord turned and looked at Peter. Ang sa Tagalog nun, nung tumilaok ang manok, nagkatinginan si Peter at si Jesus. Si Jesus, dugo-duguan yung mukha, tumingin kay Peter. Ano sabihin nun? The look of Jesus. The look of Jesus means the look of compassion and forgiveness. It was a look of love and understanding. Para sinasabi ni Jesus, Peter, I love you, I understand you, I forgive you. So in application, if you have failed and denied Jesus because of your sins, remember that Jesus is looking at you. Kapag ikaw nagkasala ka, kapag ikaw itinatwa mo si Jesus, remember, Jesus is looking at you. Nakatingin si Jesus sa iyo. Kasi ito, tandaan po ninyo, bago mo pa magawa yung kasalanan, alam na niya. Hindi ba sabi ni Jesus, Peter, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo ako ikakaila. Para sinasabi ni Jesus sa ating lahat, bago mo pa magawa yung kasalanan na yan, no? Nakita ko na. Alam ko na magagawa mo yung kasalanan na yan. Alam nyo ba, bago pa nilikha ang mundo, alam na ng Diyos lahat ng mga kasalanan na magagawa natin. Naniniwala kayo doon? Why? Because God is all-knowing. Alam ni Lord, bago ka pa ipinanganak, ngayong araw na to, you will be here at this very moment. Why? Because God is all-knowing. Alam ng Diyos lahat. Bago mo pa sabihin, alam na ng Diyos yan. Bago mo pa gawin, alam na ng Diyos lahat yan. Okay? Alam na ni Jesus yan. So, Jesus is looking at you every time you commit the sin. But then, He is looking at you with the look of compassion and love and forgiveness. Now, it was not a look of condemnation. Sabihin, yung tingin ni Jesus kay Peter, hindi ito tingin ng isang, sinasabi ko na nga eh, kung talaga, Peter, napakayabang mo talaga eh. Di ba? Winarningan na kita. Hindi ganon. Kung hindi isang tingin ng pangunawa, isang tingin ng pag-ibig, isang tingin ng pagpapatawad.
Naunawaan po natin. So, what's the significance of the rooster crowing? Ano bang significance ng pagtilaok ng manok? Hindi ba ang manok, pag tumitilaok, kasi ba nanggigising, di ba? Oras na para gumising. Alas 3, alas 4, alas 5. Bangon na kayo. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, parang wala na tayong marinig na tilaok ng manok, no? Pag hindi kaya sa probinsya, ang mga cellphone na ang tumitilaok, no? So the crowing of the rooster symbolizes a wake-up call to all those who are living in sin. Wake-up call! Gumising na kayo, kayong mga nabubuhay sa kasalanan, gumising na kayo. Yun ang ibig sabihin nun. Naunawaan po ninyo, ikaw, nabubuhay ka sa kasalanan, ginigising ka ni Lord. Alam niyo, meron isa akong kaibigan, siya yung nag-opening prayer. First time kong narinig tong prayer na to, sabi niya, Lord, patawarin niyo po kami. Pagod na po kami gumawa ng kasalanan. Napadilat ako, sabi ko, ganda ng prayer na yun. First time ko narinig yun. Totoo naman, di ba? Ang kasalanan nakakapagod. Tama ba? Aminin man natin o hindi, nakakapagod gumawa ng kasalanan. Aminin man natin o hindi, ang kasalanan, ibinabagsak sa inyan. Never na gumawa ka ng kasalanan at gumanda yung pakaramdam mo at sinabi mo, grabe yung pagkatao ko. Umasenso yung pagkatao ko nung gumagawa ako ng kasalanan. Walang ganun. Kasi maraming tao, pag gumagawa ng kasalanan, sa gabi yan, bago matulog, hindi makatulog yan. Kaya iba may insomnia eh. Kasi kinukonsensya eh. Naintindihan niyo ba? The crow, yung crow na to, yung tilaok, it can be a situation in your life, maaring meron kang mga pagsubok na pinagdadaanan ngayon, ginigising ka ni Lord, o kaya a supernatural sign, isang pangyayari na hindi mo maipaliwanag sa buhay mo, o pangatlo, yung sermon na naririnig mo. It is a wake-up call. Tilaok ito ng Panginoon. Tilaok ito ng manok na ginigising ka ni Lord. Naintindihan niyo ba? Kasi ayaw ng Panginoon, wasakin mo yung buhay mo. So why did Peter fall into the temptation to deny Jesus? Bakit ba bumagsak si Peter? I-analyze natin. Number 1, pressure of persecution. Sabihin yung persecution, yung bang si Jesus hinuli, papatayin, ipapako sa krus. Siyempre, yung mga alipores niya, yung mga alagad niya, ganun din ang gagawin. Kaya takot na takot si Peter. So, yung pressure na ipe-persecute siya at ipapako siya na kasama ni Jesus, hindi niya natagalan yon. Sabihin nung iba sa atin, kung ako yun, kaya ko yun. Kaya mo kaya? Now, pangalawa, pride. Ang sabi doon sa Luke 22, verse 33, I am willing to go to prison with you and die. Ang yabang kasi ni Peter eh. Di ba? Ang sabi ni Peter, Lord, handa akong makulong, handa akong mamatay. Yung yabang, yun yung nagpabagsak kay Peter, yung kayabangan niya. Yung pangatlo, prayerlessness. Why? Because he did not pray when Jesus told them to pray in the Garden of Gethsemane. So, nasa Garden of Gethsemane sila. Sabi ni Jesus, okay, dyan lang kayo, James, Peter, and John, doon lang ako, mananalangin ako. Mag-pray kayo dyan. So, nung pagbalik ni Jesus, natutulog yung tatlo. Ang sabi ni Jesus, bakit kayo natutulog? Ang sabi ng Panginoon, manalangin kayo so that you will not fall into temptation. So, umalis uli si Jesus. Pagbalik ka, tulog na naman yung tatlo. Ang sabi ni Jesus, ano ba kayo? Hindi nyo ba kayang manalangin kahit isang oras? Sabi niya, pray so that you will not fall into temptation. Yun ang sabi ni Jesus. Pero pagbalik ni Jesus, tulog na naman. Ang sabi ni Jesus, bumangon na nga kayo, panahon na, oras na. Ano yung oras na? Oras na, tuhulihin na ako. Naintindihan niyo ba? So, ano ibig sabihin nito? Yung prayerlessness ni Peter, yun ang nagpabagsak sa kanya. Kagaya din natin, i-apply natin ito sa buhay natin, mga kapatid. Yung pressure of persecution na yung pressure of problems, trials, may mga pagkakataon na hindi natin makayanan at naitatatwa natin ng Panginoon. Pangalawa, yung kayabangan. Ito, listen to this ha. Yung pride, talagang yan, magpapabagsak sa atin yan. You know, how do you know if you are guilty of spiritual pride? Paano mo nalaman kung ikaw mayabang ka spiritually? If you are not dependent on the Word of God. Kapag ikaw hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, ibig sabihin, mayabang ka sa harapan ng Diyos. Kasi parang sinasabi mo, hindi ko kailangan niya. I am strong without that. Tama na yung once a week, attend ako ng church. Pero yung magbabasa, kakabisaduhin, i-memorize, wala yan, hindi ko kailangan niya.
Pangatlo, yung prayerlessness. Nananalangin ka ba? How much do you pray? How important is prayer to you? Naunuhaan po natin, gaano kahalaga yung pananalangin sa iyo? Alam niyo, para kayo matutong manalangin, kubuha kayo notebook, isulat niyo lahat ng mga prayer request niyo, mga prayer items, and then kunin niyo yung cellphone niyo, i-alarm niyo yung cellphone niyo mga 10 minutes or 15 minutes. And then pagkatapos niyan, huwag kang titigil sa pananalangin hanggat yung cellphone mo hindi tumutunog, yung alarm mo na 15 minutes hindi tumutunog, huwag kang titigil manalangin. Gamitin mo yung prayer notebook. Naintindihan niyo ba? Kasi kung wala kang prayer list, yung 15 minutes, napakatagal niyan. Naku, hindi mo alam kung paano ubusin yung 15 minutes. Pero kung meron kang prayer list, yung 15 minutes na yan, napakaiksi niya. Naintindihan niyo ba? Gawin niyo yan. Pag-uwi niyo sa bahay. Now, pang-apat, the conviction. Now, yun na nga, nagkatinginan na sila ni Jesus. Ang sabi doon sa verse 62, but Peter went outside and wept bitterly. Ibig sabihin, at si Peter lumabas doon sa courtyard and then umiyak ng sobrang pait. Bakit? He was so convicted by his sin. He was so convicted by his 3 denials. Yung sobrang guilt naramdaman ni Peter dahil itinatwa niya si Jesus ng 3 beses. So ano ba ang kaibahan nung naramdaman ni Peter sa naramdaman ni Judas? Di ba si Judas nung tinatwa niya si Jesus, pero yung 30 pieces of, 30 pieces of gold? Silver. So 30 pieces of silver, itinapon ni Judas yan. At nagbigti si Judas. Anong kaibahan ni Peter at ni Judas? No? Si Peter, he had true repentance. Ano ba ang repentance? Ang repentance, ito yung naunawaan mong makasalanan ka at nagpakababa ka sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ito namang si Judas, nangyari sa kanya, remorse. Ano yung remorse? Matinding kalungkutan at panghihinayang. Deep sadness and regrets. Si Judas, hindi siya humingi ng tawad kay Jesus. Hindi siya humingi ng tawad sa Diyos. Sa sobrang kalungkutan at sa sobrang panghihinayang at alam niya nagkamali siya, tinatwa niya si Jesus, nagpakamatay siya. Naunuhan po natin, kagaya ng mga nakukulong. Yung mga nakukulong, kapag ka nakulong, nalulungkot, sobrang lungkot, at sobrang panghihinayang, at naunawaan nilang nagkamali sila, lungkot na lungkot. Remorse yun. Pero yung talagang nagsisisi ng mga kasalanan, sinasabi, Lord, patawarin niyo po ako, humihingi po ako ng tawad sa inyo, alam ko po nagkamali ako, Panginoon, patawarin niyo po ako. That is repentance. Naunuhan natin mga kapatid. Now, panglima, the comeback. Now, Peter's forgiveness and future restoration. So, sabi doon sa Luke 22, 31 to 32, Simon, Simon, Satan has asked to have you to sift you like wheat, but I have pleaded in prayer for you that your faith should not completely fail. So, when you have repented and turned to me again, strengthen and build up the faith of your brothers. So, ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang sinasabi dito ni Jesus, Simon, Simon, hiningi ka sa akin ni Satanas, ibalato daw kita sa kanya. Anong gagawin sa inyo ni Satanas? Itatahip ka na parang bigas. Di ba? Alam niyo magtahip, no? Na yung tinatahip mo para yung ipamawala, matira yung yung bigas mismo. So, ibig sabihin, parang liligligin ka talaga. Sabi ni Jesus, hiningi ka sa akin ni Satanas. Grabe, lupit, no? Hiningi ka sa akin ni Satanas. Liligligin ka raw ni Satanas. Babayuhin ka raw ni Satanas. Ang sabi ni Jesus. Uy, nariningan na ni Jesus si Peter. Ang problema si Peter, hindi nakinig. Binaliwala. Pero sabi dito, but I have prayed for you. Sabi ni Jesus. Pero ipinanalangin kita para yung pananampalataya mo hindi bumagsak. Naintindihan niyo ba? So, when you have repented and turned to me again, strengthen and build up the faith of your brothers. Tingnan niyo, alam na ni Jesus ni Peter, magbabalik loob. Naintindihan niyo ba? Kumbaga, prophesied na eh.
Ang sabi ni Jesus dito, tingnan yung buong talata, na I have prayed for you so that your faith should not completely fail. Para hindi ka talaga bumagsak, hindi ka tumalikod. At kapag ikaw humingi ka na ng tawad, at nagbalik loob ka na sa akin, palakasin mo, patibayin mo ang faith ng mga kapatid mo. Naintindihan niyo ba? So, alam na ni Peter kung anong mangyayari. That's why nung nagkatinginan sila, naalala ni Peter yung verse 32. That Jesus have already prayed for me. At pinatatawad na ako ni Jesus. Naintindihan niyo ba? So, kaya po napakaganda nung si Peter natutong magbalik loob sa Diyos, sa Panginoon. So, in life application, grace gives us a second chance. No? The story didn't end in failure. After the resurrection, Jesus restored Peter by asking him 3 times, "Do you love me?" So, nung nabuhay na muli si Jesus, nag-resurrect na si Jesus, magkausap ni sila ni Peter in John chapter 21. Ang sabi ni Jesus, ganito, kay Peter, "Peter, do you love me?" Sabi ni Peter, "Lord, you know I love you." Pangalawang tanong, inulit-ulit, "Peter, do you love me?" Sumagot uli si Peter, "Lord, you know I love you." Pangatlong tanong, "Peter, do you love me?" Tuwing sasagot si Peter ng, "Lord, you know I love you," sinasabi ni Jesus, "Feed my sheep." 3 beses tinanong ni Jesus si Peter, "Peter, do you love me?" 3 beses sumagot si Peter, "Lord, you know I love you." 3 beses sinabi ni Jesus kay Peter, "Feed my sheep, feed my sheep, feed my sheep." Ano ibig sabihin nun? Peter, I am restoring you to me. I am giving you another chance to serve me. I am recommissioning you to be my apostle. Naintindihan natin mga kapatid. So, our God is a God of second chances. Ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Naunawaan po natin. Basahin po natin na sa James 4:8-10. "Lumapit kayo sa Diyos at lalapit ang Diyos sa inyo. Hugasan ninyo ang mga kamay ninyo sa mga maruming ginagawa ninyo, kayong mga makasalanan. Linisin nyo ang mga puso nyo, kayong mga pabago-bagong isip. Maging malungkot kayo, magluksa at umiyak. Huwag na kayong tumawa. Instead, umiyak kayo. Huwag na kayong magsaya. Maging malungkot kayo. Maging humble kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo." Tingnan po ninyo mga kapatid. Alam nyo, next week, Holy Week na, di ba? Ito yung panahon na ang buong mundo ay parang sabihin natin, nagluluksa. Malungkot. Inaalala natin yung kamatayan ni Jesus Christ. Ang sabi sa Ecclesiastes, there is a time to laugh, there is a time to weep. May panahon ng pagtawa. May panahon ng pag-iyak. Yung binasa natin dito, sabi ng Panginoon, ulitin ko lang, lumapit kayo sa Diyos at lalapit ang Diyos sa inyo. Hugasan nyo ang mga kamay ninyo sa mga maruming ginagawa nyo, kayong mga makasalanan. Linisin nyo ang puso nyo, kayong mga pabago-bago ang isip. Maging malungkot kayo, magluksa at umiyak. Huwag na kayong tumawa. Instead, umiyak kayo. Huwag na kayong magsaya. Maging malungkot kayo. Ano ibig sabihin yan? Kung nabubuhay ka sa kasalanan, huwag kang magsaya. Huwag kang tumawa. Huwag mong sabihin na okay lang yan. Lahat naman gumagawa niya. Okay lang yan. Ba't ko ba iisipin yung kasalanan na yan? I hope you get the point, no? May panahon na tatawa ka. May panahon na iiyak ka. Bakit ka iiyak? Dahil sa kasalanan mo. Kagaya ni Peter. Si Peter, sabi diyan, Peter wept bitterly. May panahon na kailangan nating umiyak. Ito ang tanong. Kailan yung panahon na umiyak ka dahil na-realize mo makasalanan ka? Alam nyo, maliban na tayo ay matutong umiyak dahil sa mga kasalanan natin, hindi natin mararanasan yung pagtataas ng Panginoon. Ang sabi dito sa verse 10, maging humble kayo sa harap ng Panginoon at itataas na kayo. Ano yung pagiging humble? Aminin mo makasalanan ka. Huwag mong itago yung kasalanan mo. Huwag mong sabihin na okay lang ako, pastor, okay lang ako. Kung bumubuhay ka sa kasalanan, hindi ka okay. Maging humble kayo.
Aminin niyo yung kasalanan niyo sa harapan ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, itataas niya kayo. Ano yung sabihin nung itataas niya kayo? Patatawarin niya kayo. Tutulungan kayo ng Diyos. He will bless you. He will favor your life. He will shower you with His blessings. Naunawaan po natin. Let us close our eyes. Si Peter, he experienced forgiveness over his failures. But then he received the grace of God over his 3 times denials of Jesus. 3 beses niya itinatwa si Jesus, pero pinatawad pa rin siya ni Lord. Peter experienced the grace of God. The Lord gave Peter a second chance to serve Him. So hindi pa uli ang lahat para sa atin, o kung sino man sa atin ang nabubuhay sa kasalanan, kung sino man sa atin ang alam mo na ang buhay mo ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. God can still use you after your worst moments. Humingi ka lang ng tawad sa Diyos, gaya ni Peter. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Your failure is not final. You can experience your comeback. May pagkakataon na magbalik loob sa Diyos kung lalapit ka kay Jesus. Samantalahin natin yung panahon ng Holy Week, yung papalapit na Holy Week. Gamitin natin ito, itong mga panahon na kagaya nito, upang magbalik loob tayo sa Panginoon, magpakababa sa harapan ng Diyos, humingi ng tawad, upang maranasan natin ang kapatawaran, ang biyaya, ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Panginoon, you can see our hearts, you can read our minds. Nakikita mo, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa. Alam mo ang sitwasyon ng bawat isa. Alam mo ang buhay namin. Kilala mo kami, Panginoon. Wala kaming maitatago sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa. Kagaya po ni Peter, Panginoon, kami nagpapakababa sa iyo. Alam namin, Panginoon, hindi pa huli ang lahat para kami magbago at magbalik loob sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming panalangin ng pagpapakababa at pagsisisi. Hugasan niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami na makasunod sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Magmula sa araw na ito, mabubuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban. At hindi ka namin ikakahiya, hindi ka namin itatatwa sa panahon ng pagsubok at tukso. Paninindigan namin yung aming pananampalataya sa iyo. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.